اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. Amma ba'd, Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, sa ating pong subject na fiqh na kung saan ating tinatalakay ang aklat ni Sheikh Salih Al-Fawzan hafidhahullah, ang kanyang aklat na Al-Mulakhas Al-Fiqhi. Sa huling pagtatalakay natin ng aklat na ito, ang huling paksa na ating tinalakay ay ang paksa ukol sa ahkam al-wudu, mga panuntunan o alituntunin ng wudu o pag-ablusyon. At tinalakay natin sa paksang ito ang mga kondisyon, mga obligado, mga sunna ng pagwudu. Ngayon naman mga kapatid, sa araw na ito ay ating isasagawa, ating ipapakita at gagampanan at isasagawa ang tamang pamamaraan ng pagwudu ayon sa pamamaraan o pagwudu ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam na nabanggit sa napakaraming hadith. Dahil tandaan natin mga kapatid na hindi po matatanggap, hindi magiging katanggap-tanggap ang anumang gawaing pagsamba na ating isinasagawa hanggat hindi mapaloob dito ang dalawang kondisyon. Una, ang tinatawag na ikhlas o sincerity, na kung saan ating gagawin ang pagsamba, ano pa mang pagsamba na ating gagawin ay gagawin natin ito alang-alang para lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala, wala ng iba. Ito yung unang kondisyon, ang ikhlas, sincerity, na dapat gagawin natin ang pagsamba na ang hangarin natin ay ang kaluguran ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ikalawang kondisyon ay ang tinatawag na mutaba'ah, ang pagsunod sa katuruan at pamamaraan ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, na kung saan ano pa mang gawaing pagsamba na ating isinasagawa ay nararapat na umalinsunod sumang-ayon sa sunna, katuruan o pamamaraan ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam. Kaya ito ang dahilan kung bakit tayo nag-aaral, nagsasaliksik ng kaalaman, lalong-lalo na ang mga kaalamang may kaugnayan sa ating gawaing pagsamba, mga ahkam, mga alituntunin, panuntunan. Pinag-aaralan natin ang mga kaalaman na ito upang umalinsunod sumang-ayon sa sunna, pamamaraan ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, nang sa ganon ay tanggapin nawa sa atin ito ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya mga kapatid, sa araw na ito ating ipapakita, isasagawa ang tamang pamamaraan ng pagwudu. Kaya panoorin po natin ang maikling video na ito na kung saan ating isasagawa, ipiperform ang pagwudu o pag-ablusyon, tanggapin nawa sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, pagkaraan natin mapag-aralan at malaman ang ilan sa mga ahkam, mga panuntunan, alituntunin ng pag-ablusyon, mga kondisyon, mga obligado at mga sunna ng wudu o pag-ablusyon. Ngayon naman ay ating i-demonstrate o i-perform, isasagawa ang tamang pamamaraan. Ang pinakamahalaga, una sa lahat, na nabanggit natin, natalakay natin na pinakamahalagang kondisyon bago tayo magwudu ay ang pagkakaroon ng niya o intensyon, na kung saan kung tayo ay mag-ablusyon, magwudu para magsala, ay intensyon natin na ang ating hangarin sa gagawing wudu o pag-ablusyon ay dahil sa pagsasala, obligadong pagsasala o di kaya mga sunna na sala na ating itatayo alang-alang para lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kabilang din sa kondisyon na ating nabanggit ay ang pagtanggal o pag-alis sa mga bagay na maaring pumipigil sa pagdaloy ng tubig sa mga parte ng katawan na dapat hugasan. Ito ay tinalakay natin, nauna nating natalakay, katulad ng pintura o di kaya sa mga kababaihan ay yung cutex sa kanilang mga
kuko. May mga uri ng cutex na hindi naaabot o hindi dumadalo yung tubig sa kanilang mga kuko at ito ay obligado munang tanggalin bago mag-umpisa sa pag-ablution dahil kabilang sa kondisyon ay kailangan mabasa ng tubig ang lahat ng bahagi ng parte ng katawan na dapat hugasan sa pagwudu. So ngayon, pagkaraan nito ay ang una ay huhugasan natin ang dalawang kamay hanggang dito sa pulso ng ating mga kamay na 3 beses. Pagkatapos ay sasambitin natin ang basmala o bismillah sa ngalan ni Allah subhanahu wa ta'ala bilang pag-uumpisa. Pagkaraan nito ay tayo ay magmumumog ng 3 beses at iluluwa natin to. Pagkaraan ay sisinghot tayo ng tubig sa ilong at isisinga din natin to. Gagawin natin to ng 3 beses. Pagkatapos ay hugasan natin ang mukha. Hugasan natin, maghihilamos o hugasan natin ang ating mga mukha at dapat natin bigyan din dito na banggit natin na kailangan mahugasan ang buong parte ng mukha. Mula dito sa pinaka taas na bahagi ng noo hanggang sa ibaba ng baba at kundi rin sa magkabilaan dito sa syahmatul udhun dito hanggang dito. So ito yung tinatawag na buong mukha na kailangan mahugasan. Binigyan din natin na kung ang balbas sa mga kalalakihan ay manipis, may 2 uri ang balbas. Makapal at hindi makapal, manipis lang o maiksi lamang, katulad, life example, kung maiksi lamang katulad nito, ang obligado ito ay kailangan hugasan. Kasi nakikita yung balat, ay kailangan hugasan. Kapag makapal masyado yung balbas, ay ang hugasan lamang is yung panlabas. Kung masyado makapal dito o kaya dito, hugasan ito, no? Yung dito na balbas na makapal ay sapat ng haplusin o kaya hugasan. Pagkahugas nito ay pwedeng iganon o di kayong nabanggit natin na takhlil, na pagkuskos o kaya ipapasok yung mga daliri sa loob ng balbas. Ito ay sunnah. So ito yung paraan ng paghugas sa mukha. Ito ay gagawin din natin ng 3 beses. Pagkaraan nito, ay hugasan natin ang hugasan natin ang ating mga kamay. Unahin ang kanang kamay mula sa pinakadulo ng daliri hanggang sa hanggang sa siko. Ganun din sa kaliwa at ito ay gagawin natin ng 3 beses. At so na nga rito yung sinatawag na takhlil, dito yung ginagawang takhlil, habang hinugasan natin, magaganon tayo para masigurado natin, matiyak natin na nabasa ng tubig ito yung mga pagitan ng daliri. Pagkatapos nito ay sa pamamagitan ng basang kamay at kukuha tayo ng tubig at iwiwisik natin ganito, haplusin natin ang ating ulo. At mula rito hanggang sa pinaka-uling bahagi ng buhok na kasunod ng batok, ganitong paghaplos at ibabalik natin, no, haplusin natin pabalik mula sa dito sa pinakahuli, mula dun sa lugar na kung saan dun tayo nag-umpisa maghaplos. Pagkatapos nito ay idadirect natin ang hintuturo, no, haplusin natin ang magkabilang tenga na kung saan itong hintuturo ay sa loob at itong hinlalaki ay sa labas. So itong hinlalaki ay pupunasan niya itong labas ng tenga at itong hintuturo ay sa loob naman. Haplusin o pupunasan niya lilinisin niya ang panloob o sa loob ang loob ng tenga. At ito ay gagawing 1 beses lamang. May usapin dito, masala, kung pagkaraan ba haplusin, no, mapunasan o mahaplos ang ulo, kukuha ba ulit babasahin ba ulit ang ating mga kamay at saka iwiwisik at saka haplusin ang tenga. Ito ay masala khilafiyya, may ilang pananaw. At ang tamang pananaw dito mga kapatid ay yung unang pagbasa natin sa ating mga kamay ay yun na rin ang ihaplos natin sa ating mga tenga. Pagkaraan ng paghaplos sa ating mga ulo ay dadirect natin kaagad. Hindi na tayo kukuha o hindi natin kailangan basahin pa ulit ang
ating mga daliri, ang ating mga kamay. Ito ang malakas na pananaw dito. Although may mga ilang scholar, baka may makita kayo na nag-ablusyon na pagkaraan niya haplusin ang kanyang ulo ay kumukuha ulit siya ng tubig at niwiwisik at haplusin. Ito ay pwede din, pero ang mas tamang pananaw rito ayon kay Sheikh Uthaymin, Sheikh Salih Fawzan at iba pang mga scholar, Sheikh bin Baz, nasabi nila lahat ng naglarawan, nagsalaysay ng pamamaraan ng pagwudu ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam ay yung paghaplos niya sa kanyang ulo ay dinirect niya sa kanyang tenga at hindi na siya kumuha ulit ng tubig o hindi na niya binasa ulit ng tubig. Although may isang salaysay na isalaysay o naiulat ukol kay Ibn Umar radiyallahu anhu. So ito ay lahat pinahintulot, pero na mas mainam na isang beses lamang, hindi na kailangan ng panibagong pagbasa ng kamay o daliri kapag haplusin ang tenga. So ito ay paghaplos sa ulo at tenga isang beses lamang. Pagkaraan nito ay hugasan natin ang ating mga paa mula dito sa pinakadulo ng mga daliri hanggang sa itong bukong-bukong. So ito lahat dito hanggang dito, ito yung kailangan mahugasan. Gagawin natin ito ng 3 beses. Unahin natin ang kanan bago ang kaliwa. So ganun din, nahugasan natin ang kaliwang paa mula rito sa mga pinakahuling daliri ng mga paa hanggang sa bukong-bukong. At ito ay hugasan din natin ng 3 beses. At yun ang sunna, yung tinatawag na takhlil, no, pagpasok ng ganito sa mga pagitan ng daliri ng paa. So ito ay tinatawag na takhlil at nabanggit natin, ito rin ay kabilang sa mga sunna lamang. Pero ang mga obligado, mga kondisyon, kailangan talagang habang hinugasan natin, kahit hindi natin itakhlil, kasi kapag hinugasan din naman natin ng tubig, ay siguradong mababasa lahat ng tubig. Pero yung pangdagdag lamang yung takhlil, panigurado lamang na ito ay sunna ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam. At pagkaraan nito ay dito nagtatapos ang pagwudu. Pagkaraan ng wudu, mayroong sinasabing dua at yun ang shahadatain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. At yung dua na Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Sa pagdudua na ito, hindi na kailangan itaas ang 2 kamay, hindi na kailangan itaas ang daliri, at hindi na rin kailangang humarap ng kibla. Nasalungat sa paniniwala o ginagawa ng ilan na humaharap pa ng kibla o di kaya itinataas ang 2 kamay. So ito ay salungat sa sunna, dahil ang sunna na nabanggit ay hindi na itinaas ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam ang kanyang 2 kamay habang binabasa o sinasambit itong dua pagkaraan ng wudu, o di kaya hindi na siya humarap ng kibla. So ito yung sunna. Pagkaraan ng wudu, pagtayo mo, sasambitin mo muna kaagad hanggang habang papunta ka sa masjid o kaya sa loob ng masjid. So ito yung pinakahuli gawain sa pag-ablution. Okay, so ito ngayon ay umpisahan natin ang pag-ablution. So una, hugasan natin ang 2 kamay hanggang sa pulso ng 3 beses. Bismillah. Hugasan natin ang buong mukha. Tatlong beses. Pagkaraan ito ang kamay hanggang sa siko, 3 beses din. Sunod ay ang kaliwa, 3 beses din. Ngayon, ang ulo, kukuha ng tubig, iwiwisit, saka haaplusin, ganitong pag-aplos sa ulo hanggang sa pinakahuli, tapos ibabalik, haplusin pabalik at diretso sa tenga. Ngayon, sunod ang 2 paa, 3 beses din.
Sa kaliwa naman, ganun din, 3 beses. At bibigkasin, sasambitin natin ang dua, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. So alhamdulillah mga kapatid, dito nagtatapos ang tinatawag o ang pamamaraan ng pagwudu ayon sa mga sunnah ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam. Yun na nga, no, huwag niyong kalimutan yung pagbibismillah sa pag-umpisa ng wudu. Kung tayo ay yung ablusyonan natin, lugar ng pag-ablusyon nasa labas, ganito, halimbawa, alhamdulillah, ay pwedeng bigkasin ng bismillah. Pero kapag sa mga bahay natin, ay doon mismo tayo nagwudu sa tinatawag na CR, na doon tayo nagdudumi at meron ding gripo doon, pwede o pinahintulot magwudu, mag-ablusyon sa loob ng CR. Pero kapag mag-uumpisa ka na, hindi mo nasasambitin ang bismillah, bakos ininiya mo lang, intensyon mo lang. So yung bago ko rin makalimutan, yung pag-iintensyon bago mag-umpisa ng wudu ay hindi na binibigkas. Hindi na binibigkas dahil ang intensyon niya, ang lugar niya ay sa puso lamang. Salungat sa ginagawa ng ilan na bid'a na kapag sila ay mag-wudu ay binibigkas pa nila. O di kaya yung pag mag-uumpisa rin sila magsala ay binibigkas nila yung niya o salli lillahi fardan 4 rakaatin o mga ganitong pagsasambit ng niya ay ito ay tinuturing, hinatulan ng ating mga ulama na bid'ah, bagong katuruan na hindi magiging katanggap-tanggap dahil ito ay salungat sa sunna ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam. Sa page 38 ng aklat, pinaliwanag dito ng ating Sheikh, pakaraan niya ilarawan o banggitin yung pamamaraan ng wudu, yung munasaba, at ito ay nabanggitin natin sa mga huling episode, yung munasaba, wisdom, karunungan kung bakit natin binibigkas itong dua at itong dhikr, itong syahadatain at yung dua na pagkaraan ng wudu. Dahil, sabi ng ating Sheikh, pagkaraan natin hugasan ang ating mga parte ng katawan na kailangan hugasan ay naging malinis sa pamamagitan nito ang panglabas ng katawan natin. At sa pamamagitan ng syahadatain na ito ay parang dinadalisay natin, niririnyo o dinadalisay natin ang ating mga puso mula sa shirk o pagtatambal dahil tayo ay nagsasaksi sa kaisahan ni Allah subhanahu wa ta'ala. So kapag daw tayo ay harap kay Allah subhanahu wa ta'ala ay malinis yung panloob at panglabas natin na katawan. So ito yung wisdom, karunungan sa paghugas ng wudu at pagsasambit ng dua na ito. Mashallah. Ganon din, binanggit ng ating Sheikh rito, sabi niya ay walang pinapahintulot o pwede na punasan ng tao, ng isang Muslim na nagwudu, ang kanyang mga hinugasan, mga parteng katawang hinugasan na basa ng tubig ay pinahintulot o pwedeng punasan ng tuwalya. Ito ay may dalawang pananaw din dito mga kapatid. Lahat ito ay pwede, lahat ito ay sunna. Pwedeng punasan at pwedeng hayaang matuyo ang tubig mula sa mga parteng katawang ating hinugasan. Lahat po ito ay sunna dahil mayroon ding hadith na inabutan na isbigyan ni Aisha ang mahal na propeta ng tuwalya o ng tela pagkaraan niya magwudu, tinanggihan niya, faradda, ibig sabihin tinanggihan niya. So lahat ng ito ay pwedeng punasan at pwedeng hayaan lamang. Ngayon, binigyan diin din natin, pinaliwanag at binigyan diin ng ating mahal na guro, mahal na Sheikh si Salih Fawzan, ang tinatawag na isbagul wudu. Yajib isbagul wudu. Obligado ang tinatawag na isbagul wudu. Anong isbagul wudu? Yung ganap na pag-ablusyon na kung saan makukumpleto lahat ng parte na dapat hugasan at mababasa ng tubig, mahuhugasan ang lahat ng bahagi ng parte na kailangan hugasan. Ang halimbawa nito, kailangan yung, for example, ang mukha, kailangan yung buong parte ay kailangan mabasa. Ito yung isbagul wudu, makumpleto ng ganap. Ganun din ang kamay, mula dito hanggang sa siko. Ganun din ang kaliwa, ganun sa ulo, sa tenga. At ganun din sa ating mga paa, lalong-lalo na ang paa, no? Dahil minsan mayroon tayong hindi namamalayan, hindi nababasa ng tubig, lalo na dito o kaya dito sa mga bahagi ng bukong-bukong. Dahil mayroong isang hadith na sinabi ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, wailul lil aqab minan nar, mayroong kaparusahan sa paggiwan sa paghugas ng hindi kumpleto sa ating mga paa. Dahil mayroong isang hadith na naisalaysay
na may nakita ang mahal na propeta sallallahu na isang sahabi, kanyang disipulo, na pagkaraan niya mag-ablution, merong nakita ang mahal na propeta dito na hindi niya nahugasan na napakaliit na bahagi. Inutusan siya ng mahal na propeta na ulitin mo hugasan, ulitin mo pagwudu dahil hindi naging katanggap-tanggap o hindi naging ganap ang iyong pag-ablusyon. So yun ang nagpapahiwatig na kahalagahan o kaya pagiging obligado ng tinatawag na isbagul wudu, na kailangan makumpleto maging ganap ang pag-ablusyon, paghugas, na kailangan mabasa ng tubig ang lahat ng parte ng katawan na kailangang hugasan. So ito yung tinatawag, binigyan din dito ng ating Sheikh ang tinatawag na isbagul wudu. At binigyan din niya rito mga kapatid na hindi nangangulugan na ang pag-isbagul wudu ay kinakailangan ng maraming tubig na kung saan nagdudulot ng israf, pag-aaksaya. Hindi na kailangan ng maraming tubig na para lamang magawa natin tinatawag na isbagul wudu dahil pinagbawal sa atin ang tinatawag na pag-aaksaya, pag-iisraf. So kapag tayo ay maghugas, no, sisiguraduhin lang natin, kahit maliit, pero sisiguraduhin natin na mabasa yung lahat ng parte ng katawan na kailangan mahugasan. So hindi na kinakailangan dito na paniguraduhin natin na kailangan gumamit ng maraming tubig dahil nga ipinagbawal ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam ang pag-iisraf. Merong isang hadith na binanggit niya rito na si Sa'ad, na dinaanan ng mahal na propeta si Sa'ad na siya ay nag-ablution. Nakita niya si Sa'ad na nag-aaksaya, nag-iisraf, gumagamit ng maraming tubig. Sabi ng mahal na propeta, "Mada sarf, ano itong pag-aaksaya o ya Sa'ad?" Sabi ni Sa'ad, "Ya Rasulullah, maging sa pagwudu, paggamit ng tubig, mayroong pag-aaksaya, mayroong pag-iisraf." Sabi ng mahal na propeta, "Na'am, walau kunta ala nahri jar, kahit pa ikaw ay nag-ablution sa isang ilog na dumadaloy, ay kailangan mo pa rin iwasan ng pag-aaksaya. Gamitin lamang yung sapat na magagamit sa pag-ablusyon." So ito yung isa sa katibayan na pinagbawal ang pag-israf. Kahit daw sa pag tayo ay nasa ilog ay kailangan gamitin lang natin mula sa ilog ang sapat na kinakailangan lang nating gawin. So ito yung mga nabanggit, ilan lamang sa mga nabanggit ng ating Sheikh, at panghuli dito ay binigyang diit, pinaalalahanan tayo ng ating mahal na guro hinggil sa pagsunod sa sunnah ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam dahil ang kabutihan, ang baraka ay napapaloob sa pagsunod bilang huwaran ang mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam sa lahat ng ating mga gawain, lalong-lalo na sa mga gawaing pagsamba na ating ginagawa, ang pagsasala, ang pag-ablusyon at iba pang mga gawaing pagsamba, at pag-iwas sa mga bid'a, makabagong o ibinagong katuruan na wala sa katuruan ni Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran at wala sa katuruan ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam. So hanggang dito na lamang mga kapatid, dito nagtatapos ang ahkam al-wudu, mga panuntunan, mga kondisyon, mga obligado, mga sunan ng wudu, at ang tinatawag na sifatul wudu, ang pamamaraan ng pag-ablusyon. Sa susunod na episode, ating tatalakayin ang tinatawag na al-ahkamul mas'al al-khuffain wal jawrab. Ibig sabihin yung pagpunas sa tinatawag na medyas kapag tayo mag-ablusyon, dahil meron din nagtatanong na mula sa ating mga kapatid hinggil dito, at inshallah sa next episode ay ating matatalakay ang hinggil sa bagay na ito. So hanggang dito na lamang, naway napakinabangan natin, nakakuha tayo ng kunting mga kaalaman hinggil sa mga ahkam, mga panuntunan, lituntunin ng paggawa ng pagsamba. So naway lagyan ni Allah subhanahu wa ta'ala ng baraka ang ating mga kaalaman, at ito'y may sa buhay natin alang-alang para lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala. Hanggang dito na lamang, hanggang sa muli, wa akhiru da'wana alhamdulillah, wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.